pa, yung sa natatagong yaman ay yung hindi maipaliwanag na yaman. May sagot din po dyan si BP Sara, yung kampo ni BP Sara. Oh, sabi po ni BP Sara, kaya po ipinapasok yung yaman, ito, isinama umano sa impeachment complaint ang mga ari-arian at net worth ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio upang palubuhin ang kabuang net worth ng Vice President at palabasing may unexplained wealth ito. Di ba? Totoo yan. So sinasabi nila, eto ang kayamanan, kaya po nila gustong ipakita noong 2007 pa eh. 2007, kung di ako nagkakamali, Vice Mayor si BP Sara. Gusto nila mula Vice Mayor, ipakita po, tapos sinama nila yung pera ni Mans Carpio. Tandaan po ninyo, negosyante si Mans Carpio. Akala ko nga yun, negosyo nila, ano lang eh. Yun pong yung law firm lang, hindi po pala, napakarami pala, di ba? Ang dami po nila negosyo, inisa-isa po yan nila Chua eh. Inisa-isa yung negosyo. So ibig sabihin, kung maraming negosyo, malaki rin po yung chance na kumita yung negosyong ito. Kung kumikita po yung negosyo, talagang lalaki po yung pera ng tao. Ako nga hindi negosyante. Nakabili po ako, umutang ako sa Pag-ibig nung bagong tao pa lang ako. Yung una naming house and lot. Kala mo marami, isa lang pala ang aking house and lot. Yung unang bahay ko na nabili sa inutang sa Pag-ibig, 30 years to pay. Batang-bata ako noon eh. Ang kabuang halaga lang noon, 303,000. Ngayon po, kung kumpara nyo po sa mga naibenta ng mga kapitbahay namin, siguro mga 6 million kung maibebenta yun. Ilang libong porsyento ang tinaas po nung mula 303,000. Ngayon, 6 million na. Di ba? Ganyan po yung gusto nilang palabasin. Mula 2007 para malaking hakbang. Okay, ano sabi nila? Sinama nyo yung kay Mans Carpio. Wala naman kayong sinabing illegal na ginagawa si Mans Carpio. Isinama nyo yung kita ng mga negosyo ni Mans Carpio, yung kabuang pera ni Mans Carpio, para kunwari, mayroong unexplained wealth. Alam nyo po, ang unexplained wealth, mula po rito sa mga nakaraang hearing, unexplained wealth po, may mansion ka. Naalala ko si Binay niyan eh. Meron pang helicopter pa noon eh. Wala pa yung drone. Kuha sa helicopter. May mansion. Sa hearing, sinasabi kay Binay daw yun. Kahit hindi na napatunayan, wasak na si Binay. Nadurog po si Binay dahil sa Blue Ribbon hearing sa kanya eh. Yun po, unexplained wealth po yun. Kasi paano ka nagkaroon ng mansyon? Wala naman yan sa saliin mo. Tanong po, ang mga magnanakaw ngayon, ulitin ko na naman to, ang mga magnanakaw ngayon, mayroong mansyon sa Forbes Park, mayroong jet at helicopters, mayroong luxury cars. Isa-isahin po natin. May mansion po ba sa Forbes Park si BP Sara? Wala. Meron po bang luxury cars? Sa Diskaya nga, 40. Di ba? Luxury cars, 40. Meron po bang luxury car? Car lang ha. Walang S. Meron po bang luxury car si BP Sara? Wala. Meron po bang helicopter at jet? Wala. Meron po bang napabalita na dinalan siya ng maleta? Wala din. Anak ng tinapay o paano nagkaroon na ng unexplained wealth? Si Erap, pinagbintangan po yan. May Boracay Mansion.
Sabi ni Erap, hindi akin yan. Ay, hindi pala iyo, amin na to. Hindi pala iyo. Kinuha ng gobyerno. Di ba? Dininay niya. Ano po yung binibintang nyong mansyon? Ano po yung binibintang ninyo na pag-aari ni BP Sara? Na hindi maipaliwanag. Wala. Kaya tama yung kampo ni BP Sara na wala talaga kayong ebidensya. Ayan, no? Assets ni Man Scarpio para palubuhin net worth ni BP Sara. Yan po, kaya po nila sinasama. Oh, ito sa box ng BIR. May bintang ba kayo na hindi nagbabayad ng buwis si BP Sara? Wala naman pala. Bakit nyo pa bubuksan yung BIR? Hindi raw. Pag walang kasalanan, dapat buksan. Kaya ayaw pa buksan dahil walang kasalanan. Di balik din namin sa inyo. Bakit hindi nagpapa-hair follicle test si BBM? Bakit hindi dumadalo si Martin Romualdez sa patawag ni Erwin Tulfo? Erwin Tulfo na nagpatawag, ha? Bakit hindi siya dumalo? Babalik namin sa inyo. Kung walang kasalanan, dapat dumalo, di ba? Kita nyo na. Bakit mo pa bubuksan yan? Ano bang kwenta ng pagbubukas niyan? Wala namang kinalaman yan. Para matapos na po to si Sheriff. Yung kasi kay Sheriff, yung sinapak po ni BP Sara, sabi niya, Sheriff, umapila. Huwag na siyang idamay sa pamumulitika. Please do not involve me in any partisan political matters. So naniniwala po tong sheriff na ito po ay pamumulitika lang. Yung pagsasampa ng kasong impeachment kay BP Sara, pamumulitika lang. Kaya ang sabi niya, wag na siyang idamay. Ngayon, hindi po pumapayag itong kampo ng prosecution. Ang sabi po ng prosecution, particular ito si Adjong, sabi ni Adjong, okay, asan na ba yung sinabi ni Adjong? Ito po, Adjong iginiit na hindi si ex-sheriff Abby Andres kundi ang impeachment court ang magpapasya kung kinakailangan siyang tumistigo. Okay. What I'm trying to say is that the court is actually non-partisan venue to discuss accountability mechanism. Bakit ba nila ipinipilit na patistiguhin yung sinapak na sheriff? Totoo po, sinapak yan ni BP Sara. Pero kailan niya sinapak? Nung vice president ba siya? Hindi. Kailan niya sinapak? Nung siya po ay mayor. Para saan? Bakit nila kinukuha? Yan. Para po ipakita na may tendency na maging violente si BP Sara. May tendency siyang maging violente. I-establish daw nila na may tendency na si BP Sara ay maging violente. Kaya nila ipepresento. Ang tendency po, hindi po yan kaso. Tendency lang nga eh. Di ba? Halimbawa po ako, mahilig po ako magbiro ng, di ba, yung mga gatas ng ina. Gusto ko po makita yung mga lalagyan ng gatas ng ina. So ako po, may tendency po ako maging manyakol. Di po ba? Pero hanggat wala akong aksyon, hindi nyo po ako po pwede nakasuhan dahil lang sa tendency. Tendency lang yan eh. Inuugnay nila. Kaya kung may tendency maging violent si BP Sara, kaya niya pong magplano para
ipatigok yung presidente at saka yung first lady. Dun po yung hugot nun eh. Kaya nila. Hindi po ganyan ang pagkikrimen. Ang pagkikrimen po, hindi po, ikaw mukha kang kriminal. Kaduda-duda yung mukha mo. May tendency kang makagawa ng krimen. Ikukulong ka na namin kasi mukha kang kriminal. Hindi po pwede yun. Dapat gumawa muna siya ng krimen bago mo siya ipakulong, bago mo siya sampahan ng kaso. Dito po kay BP Sara, wala naman po siyang krimen na ginagawa, pero sa tingin nila may tendency, kaya nga nila iharap si sheriff eh, para patunayan nila may tendency maging violente. Okay lang po ako riyan. Kung ang iharap nyo po, noong 2022, iharap nyo yung sinipa ni BP Sara. 2023, kung iharap nyo po yung tinadyakan ni BP Sara noong 2022, yung sinakal ni BP Sara noong 2023, yung binatukan ni BP Sara noong 2024, yung hinedlock ni BP Sara noong 2025. Yan, para po masabi na meron pong violent streak ito si BP Sara. 20 ano pa ba yun? 2018 pa yata nung sinapak niya yung sheriff. 2017 o 2018. Hindi po ubra yun. Sino pa po ang ibang sinapak ni BP Sara, lalo na nung vice president siya? Wala. Hindi po ubra na noong 2011, 15 years ago. 15 years ago, nung nanapak si BP Sara, papatanggal niyo siya nung siya vice president. Ngayon, 2026, yung krimen na binibintang niyo 15 years ago. Kalokohan, di ba?